Bagong layout at content ng PRCID ating alamin. Kasama si Attorney Charito Zamora, Chairperson ng Professional Regulation Commission. Attorney Zamora, magandang tanghali po. Hi Josh, magandang tanghali. Magandang tanghali din sa inyong mga tigapanood at tigapakinig. Instead of the chair, Josh, ako ang dito para sumagot sa inyong mga katanungan. Okay. Sir, ano po itong layunin ng PRC sa pag-update ng content, format at layout ng Professional Identification Card? Well, thank you. Thank you, Josh. Well, first of all, kaya natin binago ang anyo ng ating Professional Identification Card ay unang-una, compliance natin ito sa batas, sa Philippine Qualifications Framework Law. Tinatalaga kasi ng Philippine Qualifications Framework Law na ang mga professional ay mag-identify na ng kanilang sari-sariling specialization. Ngayon kasi, di ba, ang familiar lang tayo ng profession na may mga defined specialization na ay ang mga doktor o ang mga physicians natin. Pero under this law, tinutukoy na niya o in-identify niya, sineset na niya na lahat ng professions meron dapat. So binago natin yung anyo ng ID natin para ma-reflect natin itong mga specializations na magkakaroon yung mga iba't ibang professional. Pangalawa, ang paglalagay natin ng QR code. Desisyon ito ng komisyon para mas madaming data o information patungkol sa professional ang malalaman ng ating bagong professional identification card. At ang pangatlo, of course, binago natin ang itsura ng ating professional identification card para ma-enhance ang security nito, Josh. Okay. Sir, ano-ano po yung mga konkretong pagbabago sa PRCID kumpara sa lumang bersyon, particular po sa design at impormasyon nakalagay dito? Yung mga malalaking changes po ba? Yeah, thank you, Josh. Kamukha ng binanggit ko kanina, lalagyan na natin ng QR code. Again, para mas madaming malalaman na information at data ang ating professional identification card. Yung QR code ngayon, lalamin na niya ang una, ang pangalan ng professional, of course, ang profession niya, ang registration number o kaya yung license number niya, ang registration date, ang date of birth ng professional, yung validity ng professional identification card. Pampito, yung professional qualifications framework level. Ito yung in-explain ko kanina na requirement ng PQF law. And then pangwalo, yung professional qualification title. Pang-siyam, yung descriptor. Pang-sampo, yung CPD compliance nila ng ating mga professionals. Pang-11, yung emergency contact or name and contact number ng kamag-anak o kamag-anak na pwedeng contact kung may emergency. At ang pang-12, yung photo ng professional. At yung itsura niya, yung general appearance niya, binago din natin. Dati kasi plain white lang yan, at tapos yung data. Pero ngayon, meron siyang hue of blue. Kasi ito yung kulay talaga ng ating ahensya, Josh. So, sir, doon po sa nabanggit yung mga impormasyon, maaari niyo po bang ipaliwanag, can you expound more, gaano po yung ka-importante po ito in terms po sa mga professional at mga employer at lalo na po sa usapin ng credential transparency? Thank you, Josh. Well, unang-una, di ba nabanggit natin kanina yung Philippine Qualifications Framework. Siguro, quickly, para maintindihan natin yung konteksto nito, ang Philippine Qualifications Framework, ito yung National Qualifications Framework ng Pilipinas. Halos lahat na ng bansa ngayon, meron silang National Qualifications Framework. Ano ang National Qualifications Framework? Ito, Josh, yung sistema, national system, kung saan ina-identify yung manner of development, manner of recognition, and award of qualifications, pati din yung pag-define ng mga levels based on standards, knowledge, skills, and values ng mga professionals. So, ano ang kahalagahan niya? Mahalaga na meron tayong ganito, Josh, kasi unang-una, mas madali or quality assured na yung pag-recognize ng mga qualifications or credentials, higher credentials ng ating mga professionals. Pangalawa, on the side of clients or employers, mas madali na nila ngayon matukoy kung ano yung bit-bit
na competency or qualification ng professional sa pamamaraan ng pag-scan lang ng QR code niya. Dati-dati, di ba, i-research mo pa kung ano ang qualifications or credentials ng isang professional. Aalamin mo pa sa industriya o kaya kung sino yung mga naging kliyente nila o kaya pasyente nila. Pero ngayon, sa pag-scan mo lang ng QR code dun sa likod ng ID, makikita mo na yung mga data na ito o kaya mga qualifications ng professionals na ito. Yun, Josh. Yun ang kahalagahan ngayon ng paglagay natin ng QR code at saka yung mga karagdagan na data and information about the professional. Okay. So tama po ba ang pagkakaintindi ko? So pag in-scan ito ng employer, hindi na nila kailangan humingi ng background check o magsagawa ng character reference. Makikita na po lahat ng record ng professional dito. Tama po ba? Tama, Josh. But that is eventually, no. Ngayon kasi nilalatag pa lang natin yung system at saka yung capability of the ID to bear all of this kind of data and information. Pero nasa state or nasa phase pa rin tayo, Josh, na pinapopulate yung data. Kasi ang mga boards natin ngayon, kasama ang mga stakeholders, mga professional associations, academe and industry, ina-identify pa itong mga higher qualifications na tinutukoy natin. At may sistema din yan na ilalatag para, secured siya, quality assured, yung sabi natin kanina, at saka state sanctioned na kasi siya. So hindi na lang dati kasi, 'di ba, it's just a matter of the professional identifying a field of focus of practice. Pero ngayon magiging sanctioned na siya ng estado. So ngayon itong ID na ilalabas namin o inilabas namin, capacitated na siya to do all of those things or to bear all of those data and information, Josh. Okay, so nabanggit nyo nga po na inilalatag pa lang ito, pero kailan po ito inaasahang masimula na ipatupad? Ito pong pag-i-issue nitong bagong PRC ID at yung ganun pong proseso, yung ganun pong teknolohiya na pagka-in-scan yung QR code ay makikita na yung informasyon. Nasa kayo. Well, as to the ID, Josh, nandiyan na, in-issue na namin. Nagsimula kami noong February 16. Okay. So, yung kunwari, yung mga nag-renew ng ID nila after February 16, yung bagong ID na ang na-issue sa kanila. So, eventually, depende din kasi sa hindi pare-pareho yung capability ng mga professionals nila, ng board, yung career progression, specialization, and credit accumulation and transfer system committee ang tawag natin dyan. Per profession, meron silang committee na ganyan. Sila ang namamahala, sila ang gumagawa ng trabaho na ito, Josh. At hindi pare-pareho yung facing nila. So, may mga professions na sa madaling panahon makikita na yon. But again, the assurance of the commission is the ID that they are now in possession of has that capability. So, nasa board na nila, nasa association na nila, nasa committee na nila kung gaano kabilis ito. But again, the commission is very much into it at talagang binibigay ng commission lahat ng suporta na kailangan ng ating mga committee para sa lalong madaling panahon makikita na ito o fully implement na ito, Josh. So sir, curious lang po ako, paano po yung may mga lumang ID, paano po yung magiging transition nito para magkaroon sila ng itong panibagong PRC ID? Yung pag-renew kasi ng ID, Josh, that is at the instance of the professional, di ba? 3 years yung validity noon. So ang na-encourage ng commission dapat upon expiry magre-renew na siya. Pero yung mga ibang mga professionals natin, lalo na kunyari nasa ibang bansa o kaya for a temporary period of time, iba ang naging occupation o iba ang naging trabaho, hindi sila nakapag-renew ng lisensya nila. But once they renew their professional identification card, ang i-issue na sa kanila ay itong bagong professional identification. Okay. And then again, capable na yung card na yon. So kunyari, na-issue na siya kahit at the time of the issuance wala pa yung data na tinutukoy natin. And when the time comes na yung committee nila, yung para sa profession nila na committee, handa na at nailagay na sa system yung sinasabi natin na additional information and data about their qualifications, ma-access na agad yun. Okay. So, sir, as we go digital at mas pinapaganda natin yung proseso,
ang dilemma po yung security. Now, in terms of security, may karagdagang features po ba na tayong inilagay dito sa bagong ID para maiwasan naman yung pamimeke at yung unauthorized use nito? Yes, Josh. Una, di ba, binanggit ko kanina kung ano yung reason o ano yung layunin ng komisyon kung bakit nag-issue siya ng panibagong identification card. Ito yung pangatlo. In-enhance natin yung security features ng ating ID. Again, to keep up with the developments, di ba? Minsan, habang gumaganda yung dokumento natin, yung lisensya natin, gumagaling din yung mga manloloko, di ba? Yung mga kawatan. So, kaya natin binago din yung itsura ng professional identification card natin o kaya yung license card natin kasi isang dahilan ay para ma-enhance ang security features niya. But Josh, katulad ng lahat ng mga security features sa mga accountable documents ng ating estado, ng ating gobyerno, hindi natin na i-disclose o hindi natin po pwedeng i-discuss extensively sa public. Kasi again, it will defeat the purpose. But again, that is the assurance of the Commission. Isang dahilan kung bakit natin binago ang itsura ng ID natin ay para i-enhance natin ang security features nila at para hindi madaling mapeke o madaling magamit ng mga unscrupulous people yung data and information na dapat yung professional lang ang nakikinabang. Okay. Thank you, Josh. Magandang balita po yan at kagaya nga po ng mga nabanggit nyo kanina, yung mga enhanced features nitong ID ay malaking tulong po sa ating mga profesional. Pero in general po sa kabuuan, sir, paano po nakatutulong ang mga pagbabagong ito sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa regulatory system at sa profesional na lisensya ng mga Pilipino? Thank you, Josh. Diba binanggit ko kanina na this is already a state-sanctioned identification of qualifications and higher level of credentials ng ating mga professional. So, yung ID natin, itong sistema na ito, bitbit niya yung assurance ng buong estado na kung ano yung nire-represent ng professional na qualifications niya o kaya credentials niya ay quality assured. Yan. And then, Etong Philippine Qualifications Framework na programa o kaya yung mga programa na ginagawa natin at kasama na dyan ang DOLE, ang CHED, ang DepEd at ang TESDA, yung mga iba't ibang programa na ginagawa natin under this particular law, Josh, isa sa aspeto niya ay yung pag-identify ng mga partners sa iba't ibang bansa para mas madali natin i-establish yung quality assured credentials ng ating professionals at sa ganon ay mas madali din at mas facilitated ang pag-recognize ng iba't ibang bansa sa credentials at qualifications ng ating mga professionals. Okay. Yun in gist, Josh, ang value nung ginagawa natin under the Philippine Qualifications Framework Law. Okay. On that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kabayan, partikular na sa ating mga professionals. Yeah. Well, thank you, Josh. So, again, gusto ko manawagan sa ating mga professionals, renew already your ID kung panahon na ng pag-renew at para po mabigyan kayo ng ma-issuean na kayo nung bago nating professional identification card. Again, although binanggit natin kanina na enhance yung security features ng ating ID, ma-maximize lang natin itong security capability or security features ng ating mga dokumento na ini-issue kung hindi nagiging pabaya ang ating mga professionals. So, lahat to kasi ng transaction na natin ngayon, Josh, online na. So, para bang lahat ng kailangan mong gawin na transaction sa PRC, you do it through your account, your personalized account with our system. So, para ka nagfe-Facebook, kung gusto mong mag-send ng message, gagamitin mo yung account mo. Kung gusto mong mag-imbita, gagamitin mo yung account mo. So, ganito din yung sistema ng PRC. Pero minsan, dahil dun sa idea na parang baka mahirap gawin o kaya yung mga technology challenge nating professional pinapagawa sa iba o kaya pinapaubaya sa iba, ang advice ko doon, let us not do that kasi again, user friendly na po ang sistema namin. So kahit sino,
I mean, mas mahirap pang mag-Facebook kaysa gamitin yung sistema namin. So kung may transaction kayo, you do it yourself through the system kasi madali naman. Kung meron konting challenge, meron din feature ang aming sistema, ang aming LERIS, kung saan pwede kayong madaling kumuha ng assistance o kaya advice kung paano gagawin yung transaction nyo. Kasi ultimately, ang hinihingi namin, huwag ipaubaya sa iba. Yung access, yung password, yung username ng inyong mga accounts kasi dito nagsisimula o dito na-dilute yung security feature ng ating sistema pati na rin ng ating ID. Yun lang, Josh. Thank you. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Commissioner Lord Luis Valera ng Professional Regulation Commission. Thank you, sir.